Escudero, papalitan ni Villar. Bago pa man madala sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, papalitan si Senator Chis Escudero ni Senator Cynthia Villar. Umugong na bilang leader ng Senado. Naninigurado na ang mga DDMs, guys. Ayun, nasabi na natin eh. Dahil si Senator Amy Marcos allegedly ang nagpaumpisa nitong kudeta na to. Ano ngayon sa palagay nyo ang kanyang motibo para magkudeta ngayon sa Senado? At very controversial po itong ating topic. Bakit? Kasi mga kotsero, eto na naman. Kanina pinag-usapan natin yung Senado. Uulitin natin, pag-uusapan ulit natin yung Senado. Kanina pinag-usapan ho natin na niluluto na ang resulta ng impeachment sa Senado. Napag-usapan ho natin na meron na hong 10 na nakahanda ng bumoto na i-acquit si Sara Duterte sa impeachment. Pinaano ho yan, naikwento ho yan kanina ni Senator Bato de la Rosa. Kaninang tanghali o kaninang hapon, pinag-usapan natin yung kung paano minamaniobra na ng Senado ang napipintong pagpanalo o pagka-acquit kay Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. At sinabi na nga kanina ni Bato de la Rosa na meron na raw silang nakahanda na 10 boto. Grabe, 10 na agad, no? Hindi pa man nag-uumpisa, meron na silang judgment. Hindi pa lang na-appreciate ang ebidensya, meron na silang desisyon. Buti na lang talaga, hinahalal tong mga senador na to eh. Oo, wag na natin paulitin, guys. Hindi lang yun. Sinisiguro nila ang pag-acquit kay Sara Duterte. Sinisiguro talaga nila. Anong gusto nilang gawin ngayon? Gusto nilang tanggalin si Escudero. Bakit? Kasi mga kotsero, alam nila na tight, na close si FL at saka si Chis Escudero. Alam na napaka-desperado, napakawalang ya nitong kung sino man tong mga senador na nagtutulak nito. Pero syempre walang aamin kasi mag-e-eleksyon. Ito yung balita. Escudero, papalitan ni Villar. Ayan na nga ba tayo eh. Nandito na tayo sa punto na to, mga kutsar. By the way, this has nothing to do with my bias or anything. In fact, mga kutsar, hindi ko binoto si Escudero. Hindi ko binoto si Chis Escudero nitong nakaraang 2022 national elections. So I can say this with as much credibility as I can. So far, as Senate President, si Chis Escudero has been doing well. Yung kanyang mga posisyon sa mga issues has been on point. Ganun ho talaga dapat ang senador kasi. Kung ano yung ginagawa ngayon ni Chis Escudero, ganun ho dapat talaga. Neutral ka lang sa mga issues. Huwag kang makikisaw-saw. Kasi nandiyan ka para tumimbang ng mga batas. Hindi pwedeng nakakiling ka sa kaliwa, hindi pwedeng nakakiling ka sa kanan. So ako, personally, hindi ko siya binoto bilang senador. But I'm impressed with his work. Hindi ko akalain na ganyan pala siya. Kasi dati, more butterfly siya than anything else eh. Pero ngayon mukhang mas meron siyang mas may tinatayuan siya ngayong prinsipyo, di katulad noon. But anyway, balik natin yung kwento. Bago pa man madala sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, umugong na. Papalitan si Senator Chis Escudero ni Senator Cynthia Villar bilang leader ng Senado. Ayan na. Naninigurado na ang mga DDMs, guys. Ayon sa isang reliable source, pinangunahan ni Senator Amy Marcos, nakapartido ni Villar sa Nationalista Party, ang pagkalap ng pirma ng mga senador para mapatalsik si Escudero bilang Senate President. Kailangan lang ng 13 senador para makapili ng leader ng Senado. Ayun, nasabi na natin eh. Amy Marcos eh. Napakawalang yamo talaga. Nananahimik eh. Ngayon, mga kutsero, dahil si Senator Amy Marcos allegedly ang nagpaumpisa nitong kudeta na to. Ano ngayon sa palagay nyo ang kanyang motibo para magkudeta ngayon sa Senado? Your guess is as good as mine. Pero kung ako bigla lang mag-iisip, okay, best friend eh. Best friend ang i-impeach. I-save si Sara. Save the Queen. Protect the Queen. Yun. Hashtag protect the Queen. May 10 na raw sila sabi eh. 12 na pala, so kulang pa ng isa. Nabatid na ang grupo ni Villar ay mayroon ng suporta ng 12 senador. Habang ang iba pang mga senador ay hindi pa rin sigurado kung sino ang kanilang susuportahan. Madali naman kasi yung isipin yan. 12. Papakita ko sa inyo kung sino daw yung 12 ha. Ito daw yung 12.
Madali namang isipin yan kung bakit. O syempre, Alan Peter Cayetano, ayan, yan. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Bongo, Loren Legarda, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Bong Revilla, Francis Tolentino, Cynthia Villar, Mark Villar, at Mig Subiri. O, di sigurado na natin to. Mukhang hindi rin natin ilalagay ang mga Cayetano. Ito si Pia Cayetano sa susunod na eleksyon. Pero rumarank pa naman to sa election ngayon. Sa 2025, ranking yan Itong dalawa, ranking yan, Si Pia Cayetano at si Bongo. Si Loren Legarda, re-electionist yan. Na-elect ka kaka-election lang yan. Kakahalal lang dyan. So, mag-iintay pa tayo 4 na taon dyan. Siyempre, Robin Padilla, kaalyado yan ng 3. Bong Revilla, alam naman natin, butterfly yan. Tolentino, butterfly din yan. Ito si Villar, siyempre, siya yung maikinabang Siya daw yung gagawing Senate President. Tsaka si Mark Villar, tsaka Big Subiri. Pero ako, mga kotsero, may iba akong basa. Feeling ko hindi si Villar. Ang ilalagay nila. Kutob ko si Jinggoy. But anyway, balik tayo sa balita. Sinabi pa ng source na sa ngayon, si Villar ay may solid backing ng 12 senador. May solid backing daw. Kabilang sina Marcos, ang magkapatid na Cayetano, Alan Peter at Pia, Ronald de la Rosa, Francis Tolentino, Bongo, Robin Padilla, Ramon Revilla Jr., Loren Legarda, Mig Zubiri, syempre si Mark Villar at saka si Villar mismo. Na kayong pinakita kanina. So 12. So isa na lang ang kailangan nila. Feeling ko yung isa na yon si Jinggoy. Feeling ko lang. Mamaya ko ipapaliwanag kung bakit. Bigyan natin konting suspense. Bilang re-election ni Senator ng administrasyon sa darating na May 2025 elections, si Marcos at si Senator Pia Cayetano ay tumatakbo rin sa ilalim ng Nationalista Party kasama ang anak ni Villar na si Representative Camille Villar. So tatlo sila dyan. Ayan. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Senado ay may tanging kapangyarihan. Sila lang kasi. Sila yung Senator Judges na matatawag. Nalitisin at pagdesisyonan ang lahat ng kaso ng impeachment. Ang mga mambabatas ng mataas na kapulungan ay tatayong hukom dito. Kung sakali raw, okay, ito yung dahilan kung bakit tatanggalin si SP Cheese Escudero. Kung sakali raw makarating sa Senado ang impeachment case laban kay Duterte ngayon darating na linggo, dapat daw ang maupo sa impeachment trial bilang hukom ay ang mga loyal allies ng pamilyang Duterte. Ayan na. Woohoo! Actually, mga kotsero, hindi nila kailangan gawin yan. Hindi nila kailangan tanggalin si Cheese Escudero. Kung tutuusin. Bakit? Kasi 2/3 vote ang kailangan para makapagpa-impeach. That is more or less 16 people. Ilan ang kailangan mo para ma-acquit o mapawalang sala si Sara Duterte? 9 people lang. 9 people. Kung ito lang pala, kung meron na pala silang 12, ba't kailangan pa nila magkudeta? Hindi mo nila kailangan magkudeta. Kung yan na rin yung numero na meron sila. May 12 na sila mo. Sabi ng balita. Pero bakit kailangan tanggalin si Cheese Escudero? Kasi mga kotsero, it's not just a protection. Hindi yan protection lamang para kay Sara. It is a statement. Hindi lamang yan para tanggalin si Cheese Escudero. Sila po ay gumagawa ng statement. Sinasabi ng mga DDMs na amin ang Senado. Correct? Show of force yan. Kasi mga kotsero, kung impeachment lang to, hindi nila kailangan gawin tanggalin si Cheese. Hindi nila kailangan gawin yun. Dahil may numero na sila. Alam natin lahat may numero na sila Sigurado ako, ito ang siguro ko. Sigurado ako magkakaroon ng impeachment. Magdidesisyon ng House of Representatives na i-impeach si Sara. Bakit? Kailangan nila makaganti kay Sara. Sa dinami-dami ng mga pagkakataon na binalahura ni Sara Duterte ang lower house. So, i-convict siya sa lower house. Syempre, hindi naman impeachment court ang lower house. Ang impeachment court nasa Senado, nasa upper house. So, yun. Hindi lang ho ito tungkol sa impeachment. This is a show of force. This is a statement to the Filipinos that the Dutertes are still influential para sa 2025. Yun ho yung sinasabi ni Coco Pimentel. Nasa sa Pilipino na lang yan kung babantayan ang eleksyon, ang impeachment. Kung magiging masigasig ang taong bayan na kung mananalo si Sara Duterte sa impeachment, wala tayong magagawa. Lahat ng kaalyado Pero ilabas na lang natin yung ating gigil at ating galit kay Sara Duterte sa eleksyon. Yun sinasabi ni Coco Pimentel kanina doon sa una nating vlog kaninang tanghali. So, sumablay pala ang paghahain ng impeachment. Di ba yan nga yung una kong sinabi?
Noong unang nag-file pala ng impeachment, sila Laila de Lima. It is too soon. It is what it is. Andiyan na siya, nakahain na. Wala tayong magagawa. Oh, happy-happy ngayon si Sarah. Happy-happy siya. Oo, kasi namamaniobra yung Senate. Tapos, ginagamit ng mga DDS ang INC. Kahit iba naman ang sinabi ng INC. O, di ba? Ganun talaga. Happy siya.